Hello! Ngayon ay magpa-process ako ng medical test application ng aking kasama. Actually, nag-aantay ako ng number ko para tawagin sa loob ng test hill. So, ang itong process na to, by the way guys, welcome po pala sa aking channel. Wow! Sa YouTube channel, sa FB page. Sana may mga natututunan kayo, no? Medyo lately, hindi ako nakakagawa ng vlog about dito sa information, kung paano i-process yung visa, kasi medyo busy. So, nahulog ko yung wait lang. So, ayun na nga. If you are interested talaga na pumunta ng UAE, please, i-check nyo lang yung album na, kasi ang daming nag-message sa akin actually, nagtatanong ng mga information. So, medyo mahirap po kasi medyo nahihirapan ako mag-reply sa lahat kasi po meron po akong work. So, busy din po ako sa trabaho. So, ang ginagawa ko na lang, if you are really interested na pumunta ng UAE at malaman ko ano yung mga information na kakailangan ninyo, halos lahat nagawan ko na yun ng information. Bali, i-explore nyo na lang po yung, yung aking playlist sa YouTube and then sa Facebook. Kasi andun, makikita nyo na lahat, halos lahat ng kakailangan ninyo pag mag-tourist kayo at maghanap kayo ng trabaho. So, and kung paano yung pag-process ng mga visa. So, etong etong sinishare ko ngayon, actually is, yung actual kung paano ko siya ginagawa. Ngayon, nandito ako sa Test Hill, kung mapapansin nyo yun. Tambay ako dyan. Ito ang Test Hill, kung saan pinaprocess yung employment visa, pwede ka ding Emirates ID and medical test, tapos yun. So, yun na nga. Ngayon, nandun na ako sa, nasa step 6 na ako, which is yung medical test. So, para magkaroon kayo ng idea kung paano, kasi baka tama rin na kayo manood nung mga previous vlog ko. Ang procedure po, yung steps and fees for having new work permit and employment visa for a company with less than 50 employees, which is, ito ay under ng MOHERE. They call it Ministry of Human Resources and Immigration Services. So, ang first na ginagawa dun is, ang first na procedure is mag-a-apply ng quota. Yung quota is yung sa job opening position para sa pag-hire ng isang empleyado. So, after nyan, kapag naka-apply na yung employer ng quota or yung PRO ng quota, they need to wait for the approval. Then once approved, they will proceed to the next procedure, which is the step 2, which is work permit package, first visit. So, yun yung kailangan na magpe-prepare na sila ng labor contract, yung mga agreement between the employer and the employee. Naka-details doon kung ano yung kung magkano yung sahod mo, yung basic salary mo, yung transportation, allowance, other expenses, and other breakdown nung para sa sahod mo. And then, after mo, pasaynan yun sa employer tsaka sa employee, pag nagkasundo na sila, you need to wait for the approval, and then you need to go to the third step, which is the work permit package, second visit. So, yun na yung kung nasaynan nyo na, tapos umokay na, tapos na-approve na ng government, nasaynan na. Ngayon, yung labor contract, that's the time na isasubmit na yon ng PRO or ng employer sa Ministry of Human Resources. By the way guys, itong procedure na to is under siya ng DED. So, kapag free zone yung company, hindi ko alam, pero almost same pa rin naman yung ginagawa, pero more on online yung procedure na ginagawa sa free zone. So, ayun,
nasa third na tayo, no? Sorry na na putol yung yung pagkaka-explain ko kasi clarify ko lang. So, yung step 3, kapag ka na-submit na yung labor contract na pinirmahan ng employer tsaka ng employee, they need to pay the labor card fee, which is yun yung kumbaga sa ibang bansa or sa Saudi tinatawag tong pataka. Kasi yun, para magkakaroon ka ng labor card ID, which is nakalagay doon kung ano yung card, kung ano yung labor card number or agreement number na pinirmahan mo. So, yun yung ina-approvehan ng government. Pag nabayaran na yun ng ng ERO o ng employer, they need to process and na-approve na yun, they need to pay the Dubai insurance or ang nito is before ka makapagbayad ng labor card fee, kailangan mong mamili kung ano yung babayaran mo. Dubai insurance or bank guarantee. So, yung bank guarantee, kapag pinipili yung bank guarantee na yun is binabayaran yun ng 3,000. Ano ba yung bank guarantee? Ibig sabihin, etong bank guarantee na to, just in case na may mangyari sa empleyado, parang nagbibigay sila ng guarantee sa bayad dun sa empleyado. Or kapag kasi masyado malaki yung sa bank guarantee, which is 3,000, so ang pinipili na lang, ang binabayaran ko na lang is yung insurance. Kapag yung skilled tsaka unskilled, so kapag skilled na insurance, ang binabayaran namin doon is 144.38. So sa insurance na yun, nakadeclare doon na kapag namatay yung empleyado, yung repatriation niya, which is kung magiging familiar kayo, 'di ba, nung mga time na umuwi yung mga OFW, nire-require sila na meron kailangan silang insurance, which is yun yung binabayaran ng employer. It's either bank guarantee or yung insurance. Kasi dun sa insurance na yun, nakalagay doon na kapag namatay, kumbaga sagot ka ng employer kapag namatay yung employee na ipapadala pabalik sa kanilang country. Yun yung ng insurance. So, next is, pagtapos na yun, pag nabayaran mo na yun, nakakuha ka na ng insurance, nabayaran mo na yung labor card fee, next na procedure na is yung employment visa. Yung employment visa, actually, kapag inside or outside the country, same lang po yung procedure nun. Pwede po ipadala to sa inyo sa Pilipinas through scan lang kasi electronic lang naman to. So, kapag meron na kayong employment visa, that's the time na pwede na kayo mag-start ng work sa inyong company. Pero kapag outside the country naman kayo, kasi like example, direct hire kayo, nasa Pilipinas kayo, 'di ba? Sorry, medyo mahaba tong procedure, mahaba tong vlog na to kasi ngayon lang ako, medyo matagal pa naman dito. So, kapag meron na kayong employment visa, pwede na kayo, kapag nasa inside UAE, yung employee, pwede na sila mag-start ng work sa company. Kapag nasa outside the country naman kayo, katulad sa ating mga Filipino, kailangan munang dumaan kayo sa POAA para mag-seminar ng mga meron yun phase 1 and phase 2 na gagawin. So, I'm not familiar sa procedure na yan, pero kailangan nyo pong dumaan sa POAA. Ewan ko, may mga gumagawa siguro na nagko-cross country kasi doon na lalabas sa sa ibang bansa. Yun. Kasi sa other nationality, like itong mga Jordanian, kapag
meron na silang employment visa, since ang government nila is hindi ganun kahigpit, hindi kagaya sa Pilipinas. Kapag meron na silang employment visa, ang ginagawa ko, pag nag-hire kami outside the country, and if they are outside UAE, what I'm doing is, I'm just sending the electronic employment visa, and that they can come in, or they can get inside in UAE, and dun na sila magpapatatak. Kasi mas mura yung process kapag pumasok sila dito. Mas mura yung binabayaran kapag outside the country ang aplikante. Kapag inside, mas mahal. So, yun yung pinagkaiba nun. Kaya, ang ginagawa ko, pero sabi ngayon, alam ko, meron ng bagong procedure ng TASIL, kasi nung nakaraan, prinases ko yung papers nito. Parang iisa na lang daw yung binabayaran, inside and outside. So, yun yung doon, type employment visa. So, ayan, na-clarify ko na. So, pag meron na kayong employment visa, kasi 'di ba pumasok kayo ng employment visa or cancel visa, kapag hinire kayo, kung galing kayo from cancellation, kunwari ako nagtrabaho ako sa ibang company, tapos hinire ako ng isang company, dito sa pagkatapos kong makukuha ng employment visa, ang mangyayari nun, like tourist, kung meron kang tourist visa, hinire ka, kailangan maklarify ito. Kung tourist ka, hinire ka dito sa UAE, pumasok ka dito tourist, nagtrabaho ka, binigyan ka ng employment visa, kailangan i-change status ka. Ganun din, yung mga pumasok dito ng employee direct hire, hawak nila ng employment visa, kailangan pa rin silang i-change ng status. Kasi, kapag hindi sila na-change status ng PRO or ng employer, magkakaroon sila ng penalty. So, yun. So, yun na yung step 5 procedure, which is the type change status for inside or outside the country. So, pag na-change na kayo ng status, you need to make sure na babantayan nyo po yung application nyo and ipa-follow up nyo sa employer nyo kapag employed na kayo or hinire kayo ng employer. It's either tourist or from cancel visa kayo. Kasi, kailangan po, within the turnaround time na binigay or nakalagay dun sa cancellation papers nyo or sa tourist visa nyo, dapat within the time frame nung grace period na yon, ma-change status kayo. Otherwise, magkakaroon kayo ng penalty, which is lalabas yon kapag visa stamping. So, after ng change status, di ba ang haba? So, after ng change status, eto na yung procedure na ginagawa ko, which is yung medical test application. So, ibig sabihin, kapag nasa procedure na kayo ng medical test application, so meaning, ito na yung process na ang gagawin sa inyo is, dito na kayo makakapagpa-visa stamping. So, ano ba ibig sabihin? Dapat, kasi, kunwari, sa Pilipinas, nag-medical na kayo. Hindi ibig sabihin, yung medical test result nyo is applicable siya dito sa UAE. So, kapag nag-medical test na kayo, after nyong mag-medical sa Pilipinas, kung na-require yan ng agency nyo or ng employer nyo, hindi ibig sabihin na hindi na kayo mag-medical test dito. So, dito sa UAE, sobrang higpit po ng government dito. Government po dito is kailangan wala kayong communicable disease. Like yung mga HIV, yung may mga TB or something. Kasi kung meron po kayong communicable disease, I don't want to, ano bang ibig sabihin ko?
i-discourage, I don't want to discourage. Kung meron po kayong communicable disease, huwag na lang po kayong tumuloy sa UAE kasi sobrang higpit po nila. Hindi rin po kayo makakapagpa-visa stamping. Kasi once na nag-process ako ng medical ngayon, so ang ginawa ko, hindi ko muna change status yung aplikante namin. Pinamedical ko muna siya kasi kailangan namin malaman kung physically fit siya or wala siyang communicable disease. So kapag nag-medical test kayo dito at hindi kayo pumasa at kung may communicable disease kayo, hindi rin po mapaprocess ang visa stamping nyo. So by that time, kahit na meron kayong approved na labor contract, kailangan po i-cancel yun dahil hindi kayo mabibigyan ng temporary residence. So, ayun yung procedure na ginagawa ko ngayon, which is the medical test. So, ang procedure kasi dito ng medical test, 1 day lang, meron ng result. So, kapag pumasa ka sa medical test, that's the time na pwede ka nang pagawa ng Emirates ID. And, once na meron ka ng pasado na yung medical test mo, after ng medical test mo, papagawan ka na ng Emirates ID. After ng yan, pwede na kasi ito pagsabayan medical test tsaka Emirates ID. Kaya lang, so since kailangan ko munang maantay yung result na physically fit yung NAIR namin, hindi muna ako nagpam-Emirates ID kasi iniiwasan ko muna magbayad. Kasi just in case na hindi siya physically fit or yung mga employee na hinahire namin, just in case na hindi siya physically fit, sayang yung bayad namin, hindi namin yun ma-verify. Okay? So, pagkatapos ng medical test nito, like example, napagawan ko na siya, which is eto. So, nakapagpagawa na ako, napatype ko na yung medical application niya. Ganito pala siya. Ganito po pala siya. Ayan. So, ang gumagawa ng medical test dito is yung Dubai Healthcare. Dubai Healthcare. Dubai Health Authority or yung Dubai Healthcare. Ano ba yun? Sorry naman. So, yung Dubai Health Authority. So, ibig sabihin, gobyerno po ang nagpa-process ng medical ng lahat ng mga expat dito or lahat ng empleyado. Kaya hindi siya pwedeng doktorin. Tapos, ang mangyayari niyan kapag ka nakuha, pag lumabas na yung result nyo ng test, ang gagawin niyan, pagka pa-medical nyo, bale, isi-send yung result niyan, hindi sa aplikante, kundi isi-send yung result niyan sa employer. Or, ako, pinoprovide naming email is yung which is yung na nakakapag-access ako. Kasi since ako yung PRO, kailangan ko makuha yung result nun para i-attach namin siya pag trinasis namin yung kanyang visa stamping. So, ayun na yung procedure. Sobrang haba nito, pero ito na yung the whole process na ginagawa ko. And then, kapag, like, example, meron ka ng medical test, na lumabas na yun, successful, physically fit ka, and then the next procedure na gagawin na ng employer mo is yung work permit package, which is isasubmit na yung final contract ng iyong kontrata. I mean, although meron ka ng approved labor contract, pero kailangang isubmit yon ng employer babalik siya sa Ministry of Human Resources or sa Muhaire or TASHIL para isubmit yun. Kasi pag hindi yun nasubmit, nagkakaroon ng penalty. Doon sa, sa work permit package, third visit, bali meron dalawang category yun. Yung skilled and then yung unskilled. Ibig sabihin, kapag skilled, yun yung mga managerial position, yung mga job grade level ng 1 to, I think 1 to 5. And then, like yung mga secretary, yung mga IT, system analyst, doctors, yan yung mga under ng skilled. So, ibig sabihin, hindi na nila kailangang mag-seminar. Pero if you are under unskilled worker, so, kailangan mo mag-seminar, which is half day, kasi dun sa unskilled na yon, ini-explain nila kung ano ba yung
mga policy or yung mga law na dapat mong malaman sa UAE. Kasi pinoprotektahan ng government ng UAE yung ano yan, yung karapatan mo bilang isang empleyado. So, kailangan nilang i-explain yun at kailangan mong malaman yun. So, kapag nasubmit na yun, yung labor contract mo, ano yan, apply ka na ng health insurance. So, yung employer, kailangan mag-avail sila ng health insurance mo. Kapag wala kang health insurance, hindi rin mapaprocess yung residence visa stamping mo. So, kapag meron ng health insurance yung na in-avail yung employer mo, the next procedure nun is magta-type na sila, which is yung step 9, is type an application for stamping of residence. So, yun na yung pinaka-last na steps, which is magkakaroon ka na ng visa stamping. Ibig sabihin, legal at pwede ka na magstay dito sa UAE based dun sa years ng contract, ng labor contract mo. So, ayun yung pinaka-ano ng procedure. So, kung susumahin nyo yung total number of days na pagpaprocess nito is umaabot to ng ano yan, siguro mga 40 days. Kasi each step, meron niyang approval. So, like example, sa step 1, pag-aantay ng approval is 3 to 5 days. Yun yung maximum. Sa step 2, 3 to 5 days ulit. So, ganun ka ba? Sa step 3, 3 to 5 days ulit. Sa step 4, which is yung type employment visa, 3 to 5 days ulit. Yung type change status for inside country applicants, 3 to 5 days ulit. Tapos yung pagpa-medical test, 1 to 2 days. And then yung work permit package, third visit, 3 to 5 days ulit. Apply for health insurance, 3 to 5 days ulit. And type an application for stamping of residence, 3 to 5 days ulit. So, yun yung pinaka-whole process, and ganyan kabagal or ganyan katagal, hindi siya ganun katagal yung pagpaproseso nito. Kaya, so ayun, sana meron kayong natutunan. So, next time, papakita ko ulit sa inyo kung paano na i-process yung nandun naman sa immigration. Kasi yung pagpapachange ng status sa immigration yun na ginagawa. Dun sa immigration, dun lalabas kung ano yung mga violation na ginagawa mo. Or, mga, like example, ka na dito, overstay ka na. So, hindi yun mapaprocess, hindi ka ma-change status hanggat di mo binabayaran yung mga violation or yung fines mo or yung overstay mo dito sa UAE. Kaya kung ikaw ay overstay na, so, ngayon pa lang, ayusin mo na rin yan. Kasi, pag nakahanap ka ng trabaho, magkakaroon ka din ng problema at hindi rin mapaprocess ng employer mo yung application. So, mula pa lang sa umpisa, kapag meron ka ng problema or overstay ka na dito sa UAE, you need to be honest sa employer mo. Kasi, hindi ka pwedeng or hindi mapaprocess yung application mo kapag meron kang problema. Kaya, kung meron kang problema, like may mga absconding ka, pag nakahanap ka ng trabaho, prior ng processing ng application mo, you need to inform your employer. So, ayun, bye-bye. Hopefully, hopefully mag-subscribe kayo sa channel ko. And, basta explore nyo na lang yung album ko. Alam niyo, sobrang haba talaga ng explanation nito. Actually, may mga nakalimutan pa akong banggitin or basta sa susunod na lang kasi sobrang haba na to, and yung ang dami-dami niyo na may mga nakalimutan pa akong information na dapat ibigay. So, ayun. Bye-bye.